Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Diba? Gustong-gusto niya ng, gustong-gusto niya ng marinig yung press con nitong si Auntie Claire kasi lahat po tayo naghihintay kasi sinabihan niya ng fake news si Bibi, di ba? Kahit tayo naman, kating-katingan yung tenga natin na marinig yung mga, ika nga, ito yung mga sasabihin, mga sagot nitong si Auntie Claire doon sa katanungan na kung ng fake news nga ba itong si BP. Doon sa sinabi niya na merong nangyaring insidente sa Estados Unidos kaya nila pinagtakpan yon sa pamamagitan ng pagpapakidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Heto na ho, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Cathy B. Pero pagtsagaan na ho natin itong si Benny Abante. Kayo ho mga kababayan, pagbigyan nyo na ho yung si Lolo Benny. Bakit? Malaki ho ang atraso niyan kay Tambaluslos. Ika nga ho nila pinagalaw ho nila ang kalangitan at kalupaan para lamang mailukluk yan sa 6th District ng Luzon ng Maynila. Malaki ho ang utang ngayon. Pagkatapos ho nilang itutuloy yung Quadcom 2.0, ngayon naman ho mag-iimbestiga daw sila kaugnay doon sa mga nawawalang sabunyero. Yung mga nawawalang sugarol. Yan sinasabi ko, huwag kayong magsugal, delikado yan. Baka kakatakot. Ito. Pakinggan nun natin si Ma'am Cathy B. Game. Mabuhay! Welcome Mabuhay. to Philippine Airlines. Charot. Mabuhay mga kapwa Pilipino. Ngayon po, Yan ang sinasabi ko sa iyo, madam. Nawiwili ka na. Di ba? Inano ka na kita binalaan na kita, sabi ko mawiwili ka dyan sa kakalive mo. Kaya na sinabi ko, maya magla-live ka na magla-live niyan. Kasi ano yan kaka nakakaano yan, nakakawili yan. ako po ay may isang katanungan para Naku, kay ano kaya yan? Auntie Claire Castro. Auntie Claire. Dahil sinabi niya na si VP Sara ay isang sinungaling nung lumabas yung issue about sa may namatay sa Amerika. Nako. Ano na ngayon, Auntie Claire? Sino ngayon Auntie ang Claire. sinungaling? Vindicated si VP Sara. Ikaw kasi, ang hilig-hilig mong, alam mo ikaw, the way you act and answer, mala-commercial. Pati pag nagsalita ka, may mga monologue mo. Natatawa ako sa'yo. Ngayon, dalang sabi mo, ang mga bumabati ko sa'yo ay garapata. Kumusta naman? Ginarapata ka. Nako, yan ang nga ba sinasabi natin. Inuna kasi nitong si Auntie Claire yung kanyang bibig na masyadong madalahira. Mahilig ko kasi siyang magbintang. Sa bagay yun ang trabaho niya. Atakdugo talaga siya nitong si Marcos Jr. Kaya para sa mga kababayan natin dyan, bigyan na ho natin ng konting wiggle room. Nga. Yan si Auntie Claire. Alam ko maraming galit sa inyo dyan, pero pagbigyan na natin siya dito sa isa na to. Sa tingin niyo, pagbigyan na ba natin? Ako naaawa na ako kasi isipin nyo na lang mga kababayan, Friday pa lang, lumabas na yung issue na yan. Friday, Saturday, Sunday, Monday na ho ngayon. 4 na araw na hong walang tulog yung si Auntie Claire. 3 gabi na siyang walang tulog. Iniisip ho niya kung paano niya lulusutan itong isa na to. Dahil sa dami ng issue na napag-usapan dyan sa Malacanang, yan talagang nalulusutan ho nila dahil pinapaikutan nila. Ngayon naman ang kanilang script dito sa isa na to. Naku, yung pagkakagurgur ni Paulo Tantoco, private matter yan. Hindi natin pakikialaman yan.
Anong klaseng kabalbalan yan? Dumalo ho siya sa isang event na inorganisa ng pamahalaan. Paanong private matter? Merong involved na government official. Katunayan nga niyan, nandyan si Chis Escudero, nandyan si Jinggoy Estrada. Di ba base doon sa report ng bilyonaryo? Nandun sila. Paano mo sasabihin pribadong bagay ang pagkakagurgur na yan? Oo, yung pagkatao nitong si Paulo Tantoco, pribado yan. Hindi ito para siraan natin o kung ano pa man, nagpupulburon. Kahit magpulburon pa siya hanggang gusto niya. Di ba nagpulburon siya hanggang nagurgur siya? Wala tayong pakialam. Hindi niya naman hinihipo. Ika nga, ang pera na sambay ng Pilipino. Kung gusto niyang magpakagurgur sa paggamit ng Coca-Cola, wala tayong problema. Pero ang tanong, yung mga kasama niya bago siya nagurgur sa paggamit niya ng Coca-Cola, sino-sino yung mga yan? Yun ang dapat ho nating malaman. Ngayon, kung yung mga katabi niyong nanonood, hindi pa nakasubscribe, hablutin niyo yung cellphone nila, i-scan niyo ho yung ating QR code dyan sa gilid. Ngayon, kung pinapanood niyo naman sa TV, ganyanin niyo lang yan o. Ganon. I-scan nyo lang ho yan at makakapag-subscribe na kayo sa PH Update. Okay? Kati ka ba? O ano na, tandaan mo, pag sobra sa garapata, ang asong blank. Ano nangyayari? Ito ay nakakamatay. So, good luck to you. And next time, bago mo banatan ang VP Presidente, tingnan mo muna kung anong posisyon mo compare sa ating Vice Presidente. God bless everybody! Ayan, God bless madam. Maraming salamat sa pagla-live. Diba? Ganyan lang naman ho yan. Si Ma'am Cathy B, talagang ano ho yan. Ika nga, maikli lang kung bumanat pero ika nga madiin. O dami naghahanap kay Claire. O walang boses yung iba. Anong gagawin ni Ma'am Cathy B? O yan, ako na magiging boses para sa inyo. Ako nang mag-amplify sa mga gustong sabihin ng ating mga kababayan. May dating may karga. Diba? Yan may hahanay ko huyang ali na yan kesa Rogando Sasot, kay Banat Bay, hindi kasali si PH Update. Sino pa ba? Sila Doc Badoy, yan, pagka nagsalita talagang sila Atty. Trixie Cruz Angeles, mabibigat, ika nga, simple lang kung bumanat pero rock. Pero si Banat Bay, banat nga nanghihiwayan ng ika nga, kahit natutulog ka, pag narinig mo si Banat Bay, hihiwain niya, pati yung yung kalamnan mo, talagang, kung ikaw binabanatan niya, parang biniblade yung kalamnan mo, tapos binubudburan ng asin. Ganon katindi bumanat. Kaya, ngayong mga panahon na to, si Banat Bay, masarap naman ang tulog niyan. Daming pera niyan kahit na kasuhan niya, walang problema. Di ba? Kahit na, ika nga, araw-arawin nilang kasuhan niya si Banat Bay, walang problema dyan. Sa sobrang yaman yan, di ba? Ano ho yan? Pero itong mga to, ito sila Ma'am Sas, Ma'am Cathy, Ma'am Atty. Trixie, yan, malumanay, bumanat, pero ika nga pagka binanatan kayo, sigurado may kalalagyan kayo. Dito na ho tayo mga kababayan, dito kay, Benny Abante, pagtsagaan na ho natin. No, intindihan natin ang lolo. Malaki ang kanyang utang na loob kaya tambaluslos. Kaya lahat ng pwedeng ika nga pagpapapogi, ika nga pagpapakitang gilas, gagawin ho niya. Okay. Twadcom 2.0, go, walang problema yan. Imbestigahan natin yung mga nawawalang sugarol, go, walang problema yan. I-connecta natin, ganito. I-connecta natin sa mga Duterte na nawawala sa bungero, go, walang problema yan. Nakaupo na ako. Bata mo ako, Tambi. Ika nga, ganyan ho yan pag nakikita sila ni Tambi. Gagawin niya, no? Tams! Bata mo ko, Tams, gaganyan. Di ba, Brad? Ganun kayo pag nagkikita kayo. Kunyari, nasa podium si Tambi. Doon sa taas, yung pumupukpok na martilyo. O, gaganyan siya, nakatayo siya doon. May patapik-tapik pa ng dibdib yan, gaganyan yan. O, Tams! Bata mo si Benny Abante, Tams. Anong gusto mo imbestigahan natin? Nawawalang sugarol? I-connecta natin sa mga Duterte. You got it, Tams. Gaganon lang yan. Ganyan nung katindi siya. Yan si Benny Abante. Tuloy natin, game. Benny Boy. Your opening remarks. Okay. Mag-opening ka pa, Brad. Magandang umaga po sa inyo lahat. Huwag ka na Today, mag-opening. I have come before you to raise the alarm on a growing epidemic that Ginawa threatens nyo yan, the soul of our nation. No?
binigyan nyo ng ano eh, binigyan nyo ng ika nga, kakayahan ang PAGCOR na gawin yung bagay na yan. Kung meron mang kayong meron mang dapat sisihin dito, kayo yan. Di ba? Online gambling. Online gambling is not just a vice to me, no? It's a virus, actually. It's an addiction that eats away at the moral fiber of our society. It erodes the values we teach our children. It devastates the finances of Filipino families, and it promotes the growth of a shadow economy that thrives on addiction, deceit, and even death. Gambling has always profited off addiction. Alam po yan ng mga yumayaman. Ay, alam ko na. Brad, alam ko na. Yang online gambling na yan, idikit natin sa mga Duterte. Kahit na dito sa administrasyon ni Bangag, inumpisahan yan. Yun ang brilliant idea yan. Yan ang pinakamalupit. Di ba? Nanonostra na naman natin. Nako. Itong pigo na to, kahit ginawa nila sa administrasyon ni Marcos Jr., siya tingin mo natin, itong gagamitin nila pandurog sa mga Duterte. Yang pigo, ano yan sa Duterte yan? Patawag mo si ganito, patawag mo si ganyan. Lahat na lang, pati yung kay Tantongko, Duterte yan. Anak ng Tokwa, Duterte yan. Lahat Duterte. Lahat Duterte. Kung sakaling ma-accidental overstress siya si Bangag at yang si Kokak, Duterte pa din yan. Palabasin natin nagagagawa ng mga Duterte. Anak ng Tokwa, hindi pa malinaw ngayong mga panahon na to sa inyo na lahat ng naratibo about sa paninira sa mga Duterte, hindi bumibenta sa social media. Base yan sa mga survey na naglalabasan. Pinakamataas pa rin itong si Ate Sara. Gambling, no? That tinatawag nating they capitalize on the addictive nature of gambling. And today, it is worse because it has gone digital, viral, and global. There is nowhere a gambling addict can go to resist Baduy, i-forward natin. Walang kwenta tong sasabihin nitong mama na to. Tanungan porsyon na tayo. Bakit walang kwenta? Yung sinasabi ng bibig, hindi ginagawa ng puso, ika nga. Wala sa puso eh. In the first place, alam nyo na yan ang kahihinatnan ng ginawa nyo na yan. Kayo yan. 19th Congress, yung pigo-pigo na yan, di ba? Mga buwisit. Game. Good morning, ma'am. We take the first question from Melalis Moras of PTV4. Please proceed. Hi, good morning po, Kong Abante. Simulan ko lang, Kong, dun sa final nyo lang din na bill. Kasi kahapon, sa isang press conference po ng DOJ, sinabi ni Justice Secretary Remulla na posibleng may koneksyon yung mga death squad members from the Duterte drug war dun sa mga isabong killings. Sabi niya po sa press con, I think that the death squads, the people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the isabong. May mga taong parang involved sa pagpatay sa drug war at sa isabong. Bilang dati nga rin po kayong co-chair sa House Squad Committee noon, nung 19th Congress, at kayo nga is nagsusulong din na maimbestigan tong mga isyong ito. Ano pong masasabi nyo dun sa posibleng connection? Alam mo, totoo lang, very revealing yan, no? So, the fact na sinabi na yan ng Justice Secretary, nakikita natin na talagang Go signal. na i-reconvene natin muli ang Quadcom. Yan. Yun, i-reconvene natin ang Quadcom. Kahit na napakarami ng nagugutom, i-reconvene natin ang Quadcom. Kahit napakarami ng kabalbalan na nangyayari dito sa bansa na to na direktang nakaka-apekto sa buhay na sambay ng Pilipino, pag-usapan natin yan sa Quadcom. Kahit na yung budget, napakaraming kabuktutan na nangyayari, Quadcom pa rin tayo. Diba? Kasi dahil dyan sa usapin ng mga nawawalang sugarol na yan, magkakalaman ang bituka ng mga mahihirap na Pilipino. Tama ba mali, Benny Abante? Dahil dyan sa usapin ng mga nawawalang sugarol na yan, mababawasan, magiging banal yung mga politiko at hindi na magnanakaw. Tama ba mali, Benny Abante? Sigahan lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat kung may Imbestiga lang na connection talaga imbestiga. yan sa war on drugs, dapat na tudukan na ng Quadcom itong senaryong ito.
Tuldukan nyo na. Tagal naman eh. Opo, and doon naman sir sa missing Sabongero, since kayo nga sa Quadcom, tinutukan nyo talaga yung mga naging biktima, umano'y biktima ng EJK. Ano lang pong masasabi nyo doon din naman sa mga pamilya, doon sa mga biktima ng yung mga tinatawag na missing Sabongeros, bilang ito nga tinututukan nyo na maimbestigahan to, ano po yung assurance din ng Congress na makakamit nila yung same pursuit of justice katulad nung ginawa niyong pagtutok sa drug war? Actually, Yeah. sa akin talaga nagsimula. Anong justice doon yung drug war? Sa pagpapadala kay Tatay Digong dyan sa dahig? Yun ba yung definition ng justice dito sa nagtatanong na, pakita nyo kasi mukha, mga buwisit kayo dyan sa ano, pakita nyo yung mukha nung nagtatanong para makilatis namin kung gaano kakups yan. Wala nun na in-expose yan sapagkat nangyari yan sa akin distrito eh. Yung Manila Arena na pinagawa nung isang gambling operator na binigyan ng lisensya ng dating mayor at of course ng dating vice mayor, kami ang nag-rally against that. Ayaw namin na magkaroon ng isang coliseum doon sa aming distrito. Santa Ana, for example, sapagkat unang-una national heritage yan. At pangalawa, diyan nakalagay ang pinakamatagal ng Roman Catholic Church. Doon din nagsimula ang Iglesia ni Cristo. At doon din nakalagay yung aming church for 50 years. No? Maraming mga paaralan doon, kaya kami ay nag-rally against that. Now, after awards, ano nangyari? Doon nagsimula yung patayan. 8 kagad ang missing. 8 kagad ang nawawala. At yung whistleblower na ngayon ay naging whistleblower, doon siya nagsimula eh. Siya ang head ng security doon sa Manila Arena. So, dapat lang talaga ituloy yan. Sapagkat ngayon, hindi lang 8, lumating ang panahon, naging 34 yan eh. Pagkatapos ngayon, more than 100 na. Wow, sabi ko, napakalaki na pala ng problemang ito. Dapat lamang natapusin na yan. Sir, panghuli na lamang, nabanggit nyo rin po kanina yung impeachment. Kahapon kasi sa press conference din natin dito sa House, sinabi ni Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, at sinigondahan din ni Congressman Terry Redon na hindi dapat madelay yung Senate trial dahil dun sa nilabas na resolution ng SC since wala namang TRO na in-issue. Kayo po ba, do you share the same sentiment? Yes, I do. In fact, sinabi ko na, no, na buong-buo ang kumpiyansa namin. Ako, for example, na legal, makatarungan at naaayon sa konstitusyon ang proseso ng impeachment. Hindi na po dapat i-delay ito. Hindi ito gawa-gawang reklamo. Naniniwala po ako, kahit hindi ako kasama sa prosecutor's team, naniniwala ako na Hindi ka naman abogado eh. Ang daldalito ka lang eh. Hindi ka abogado, Brad. Aso ka lang ni Tamba. Na kung anong gusto ni Tamba na gawin mo, yun lang gagawin mo. Pagka sinabi niyang tuloy ang Quadcom, tutuloy mo. Pagka sinabi niyang imbestigan na nawawalang sugarol, imbestigan mo. Wala ka naman choice, Brad. prosecutor natin handang-handa na ilabas lahat ng mga dokumento laban sa ating Vice President sapagkat inimbestigahan po yan ng Quadcom, inimbestigahan ng Committee on Good Government, nakita po natin lahat yan. Public na release po yan. Kaya't ang pagsasampa na kasong impeachment laban sa Vice President ay hindi isang desisyon na minadali. Oo. Mahigit 215 miyembro ng Kamara ang lumagda sa Articles of Impeachment. Ibig sabihin, malinaw ang pananaw. Hindi malinaw ang pananaw. Malinaw na pagka hindi ka pumirma, mawawalan ka ng budget. Umamin na si Busita, di ba? Hindi siya pumirma. Kinabukasan wala siyang budget. Hindi malinaw ang tayo ng House of Representatives. Malinaw ang tayo ng mga congressman na pagka hindi ka pumirma sa impeachment, mawawalan ka ng budget. Linuloko nyo na naman. Ang tagal na yung issue na yun, hanggang ngayon pa ba? Sa bagay, uulit-ulitin natin yung mga kabalbalan. Ay, sa ganong paraan, akala nila magtutunog katotohanan sa tenga ng sambayanan, di ba? Ng majority ng mga congressman. Kailangang managot ang sino mang lumabag sa tiwala ng bayan kahit siya po ang pangalawang pangulo pa.
ng Oo, Pilipinas. gawin nyo yan. Opo, sir, sorry pahabol na lang po. Nag-signify na po ba kayo ng interest para maging chairman ulit ng House Committee on Justice, para maging House Committee on Human Rights, para maging miyembro ulit kayo ng House Squad Committee kung sakali? Yes, in fact, pinag-uusapan na namin yan. Hindi, ang pagkakaluklok na yan ni Benny Abante. Ano rin, linakad din sa tingin natin sa Korte Suprema. Feeling ko linakad yan kasi dapat nag-intervene ng Korte Suprema dito eh. Naglabas sila ng ruling, binasura lang hindi pinansin ng Comelec eh. Dapat si Joey Oy nagsasalita dito eh. Si Joey Oy nagsasabi na ang Quadcom ay sa bagay. Kahit hindi si Benny Abante ang nandyan, sigurado tayo, lahat ng kabalintunaan na to, makikita pa rin ho natin. Diba? Makikita pa rin ho natin. Kahit na hindi si Benny Abante yan. So ngayon, gigil na gigil tayo kay Benny Abante. Wala naman tayong magagawa kahit na sino. Kahit na ano naman hong mangyari dyan, sa ayaw sa hindi, mangyayari ang mga bagay na yan. May maghahay na resolusyon, may magtutuloy ng ganito, magpapapogi kay Tamba, hawak ho niya sa liig lahat ng mga congressman na yan. Mga mukhang kwarta. Pagka hindi pumirma, ayun, yari ka dyan, Brad. May kalalagyan ka kay Tambi. Na talagang kung yan ang kinakailangan gawin para ma-reconvene natin muli ang Quadcom, ako'y interesado. Okay, thank you po. Thank you, Mel. Earl Tobias from IBC 13 is recognized. Good morning, Congressman. Hi, sir. Kung ultimately, yung isa sa mga rason na kinababahala ng publiko sa online gambling ay yung pagkakabaon sa utang ng mga Pilipino at ang masakit na katotohanan, ordinaryong Pilipino yung nalulubog sa utang. Sir, I've talked to some industry experts, mostly professors. Isa sa kinakabahala naman nila dun sa pagkakautang na yon ay yung possible involvement ng illegal online lending dahil yun ang pinaghuhugutan ng pera na mabilis at hindi masyadong i-validate para may pangmasugal ulit. Oh. Yan ang sinasabi natin. Meron na rin nagtanong na meron kapararakan tanong diyan sa mga press ko na yan. Yan. Hindi tayo against diyan sa mga online lending app na yan. Ay, problema diyan. Maraming nangangailangan. Yan yung mga modern 5-6 kung tawagin. Yung mga di ba, yung mga Indian, di ba, nakamotor sila, nagpa 5-6 yan. Yan yung mga modern 5-6. Ngayon wala na yung mga nasa kalsada, yung nakamotor, wala na. Ngayon nasa app na ho sila. Lumipat na yung mga nasa kalsada, ilinipat na lahat sa application yan. Ang problema ho dito, okay lang naman, maganda yung merong mga online lending app. Kaso ang problema ho, yung interest masyadong mataas. Tapos, pagka hindi ka nakabayad, kasalanan mo na yung nautang ka, hindi ka magbabayad sa oras. Pag di ka nakabayad, naku, lahat ng contacts mo, iti-text nila. Tayo rin naman nangungutang. Kaso, nagbabayad naman ho tayo. Di ba? Nangungutang din naman ho tayo. Although, sir, it is a hypothetical situation, pero I'm humbly asking is it worth the time of Congress to seek kung meron bang ganong klaseng link between online gambling and illegal online lending sites na nag-enable dun sa mga ordinaryong Pilipino to lose thousands of pesos in online gambling? Maganda yung nabanggit mo at palagay ko dapat nating isama yan. Kasi especially yung mga OFW natin, no? Kasi doon sa Middle East, pag nagkautang ka doon, hindi ka na makakalabas eh. They will confiscate your passport, makukulong ka pa. At nakita natin na may mga testimony tayo na nagbalik dito ng OFW, walang dalang pera. Bakit? Sapagkat siya ay nalulong sa online gambling. Kaya dapat nating talagang tapusin itong online gambling na ito. Yan. Dapat na natin tapusin itong problemang ginawa namin na to. Dahil pagka naabutan pa yan ni BP Sara at hindi nyo pa inayos, lahat kayo dyan may kalalagyan. Nako, anong pangalan nung pag-courtship? Kalimutan ko may kalalagyan. Lahat yung mga yan. Lahat ng kababuyan na ginagawa nyo na yan dito sa kasalukuyang administrasyon. May kalalagyan kayong lahat. Maghintay lang kayo. 3 taon lang naman, brady. Kami naman, ika nga kami mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kami, matiisin kami ba? Yung tipong, namin, yung, kami, matyaga kami maghintay.
3 taon nga lumipas, 3 taon lang naman. Pagkatapos ng 3 taon, ano na yun? Ika nga, yun na yung due date nyo. Finish or not finish, pass your paper. Pagka may kasalanan kayo, may kalalagyan kayo. Ganun ka simple. Sir, would you consider it also dehumanizing na ang market kasi ay yung mga kababayan natin na medyo nasa laylayan ng lipunan at possibly hindi nila naiintindihan yung mga pinipindot nila but then legal yung ganitong klaseng negosyo? Yes, maganda yung binanggit mong dehumanizing sapagkat nasabi ko nga meron palang pang utak yumaman dyan. sa online gambling. 'Di ba? Wala pa nga 1%. Meron, kayo naman, oo. Meron yung maman dyan. Yung nagkokolekta ng tax at yung mga padrino ng mga naglalakad doon sa mga prangkisa ng mga nagpapaan. Merong yumaman dyan. Kayo naman. Meron yumaman sa online gambling. Una, yung mga operator, yung mga padrino para lakarin yung prangkisa. Yung mga yumayaman dito, Brad. Sino pa? Yung mga nag-advertise. Tayo, hinayaya tayo mag-advertise dito ng sugal. Hindi naman tayo si Bossing, higa nga. Yan yung mga yan, wala nang kabusugan sa pera yan. Anak ng tokwa, di ba? Iyayaman na nila. Mga bilyonaryo na. Mapangang sa ngayon, nagpo-promote. Yung kapatid ni Tito Soto, si Vic Soto, nag-playtime, di ba? Napanood nyo na yan. Yung mga influencer na kayo, banal-banalan, yung tipong napakaganda ng prinsipyo sa buhay. Vice ganda, Nasaan sila ngayon? Lahat sila pumasok dito sa sugal na to. Kasi binigyan ng opening ng pamahalaan ng administrasyon ni Marcos Jr. na maging okay lang yan, online gambling. Huwag tayo sa Pogo, yung mga, mga banyaga nagsusugal doon, mga Chino Dito tayo, online gambling, pasugalin natin yung mga kababayan natin. Bigyan natin ng ayuda, maya-maya pasugalin natin. Di ba ganun yun Napakaraso ng online gambling na yun. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi tayo nagsusugal, pero sinasabi ko sa inyo, napaka-brutal ho yan. Naninira ho ng pangarap yan. ng mga nag-gambling na ganyan yumaman Karamihan ng mga nag-online gambling mahirap At lalo naghihirap sapagkat nagiging addictive yan sa kanila. So, ano pang gagawin natin, di ba? Napakalaki ng social cost, napakalaki ng human cost na ginagawa niya sa ating lipunan. Oo. Kaya dapat na talagang itigil na ito. Kung Benny, kung ganun po yung gravity ng online gambling, would you consider it befitting na Quad Committee ang humawak sa issue ng online gambling sa 20th Congress? Yes, kung halimbawa hindi pwedeng hawakan ito ng ibang committee natin we subject ourselves to kasi kasama na yung missing sa bungeros yan Ibig sabihin, pagka inibisigahan namin yung missing sa bungero, madamay na yung online gambling dyan. Thank you, Congressman. No, thank you, Congressman Benny Abante. Kayo talaga, maaasahan kayo pagdating sa mga kababuyan dyan sa House. Last question from my end. Mabibigat po yung mga issue na nakapila ngayon. May missing sa bungeros, may online gambling. So parang after ng Pogo, part 2 ng telenovela ng Quadcom. If ever, sir, your colleagues rally behind you as the... Laking sampal sa pagbumuka ng Quadcom yun, ginawang telenove. Literal, yun naman talaga. lead chairman of the Quad Committee, would you accept the challenge, sir? Yes, of course, I will. Oo, definitely. Sir, why? Considering na it's also the Quadcom that you said from the previous hearings na naglagay sa inyo sa spotlight sa allegations, accusations, sir? Kasi sinimulan na namin Sinimulan na namin ng 19 Congress. Marami na kami napag-usapan dyan. Marami na tinalakay yan, no? At naniniwala akong hindi pa tapos Oo. Pagkat tatlo yung aming pinag-usapan niyo. Pogo, yung drugs, yung EJK. Nakita natin yung missing sa bungeros na yan, that's an EJK problem Oo. Ngayon, nakita natin na nakapagkumpis ka na naman sa airport ng mga shabu na nanggaling sa abroad. Ibig sabihin, talagang malayo pa ang solusyon sa drugs. Kinakailangan tukuyin pa natin ito. Oo. At gayon din naman sa Pogo. At this point in time, nakita nyo, nabuwag na yung mga malaking Pogo hub sa Pampanga and Tarlac. Ano nangyari? Lumiit naman sila. More than 10,000 pa ang may Pogo hub na maliliit sa buong Pilipinas. At 4,000 lang ang dineport ng mga Chinese. Samantalang nakita natin,
in the past na more than 300,000 illegal Chinese ang nagpunta rito. Oo, pero 4,000 lang ang ating dineport. Nasaan na yung karamihan? See that? So kailangan talaga pag-usapan na tutukuyin natin to. Thank you, Earl. We acknowledge Joy Cantos from Filipino Star ngayon. Good morning po, Kong. Sir, any comment lang po dun sa mga politician and celebrity endorser na nag-endorse po ng mga online gambling, sir? Yan. Shout out Would kay they Bossing be held Big. criminal liable if they are aiding and abetting illegal activities kung mapatunayan po ng mga illegal pala yung online gambling sa mga website? We will look into it, no. Wala pa akong pwedeng sabihin ngayon. We'll still find out kung sino yung mga involved diyan. Pero palagay ko pag nangyari ito siyempre tatamaan kahit sinong politician, di ba? Meron pong isang congressman ng Cebu na inalok daw po ng 300,000 just to endorse pero hindi po niya kinuha, sir. Dinecline po niya. Maraming salamat naman sa ganun. Sana halos lahat ng ating mga politicians would do that. Sir, Yung mga ko kayo, hindi nyo na kailangan ng endorsement. Siyang pirma lang sa impeachment, sulit na yan. doon po sa trust rating ni BBM, hingi lang po ng reaction. Nag-claim daw po nitong June, despite ng mga disinformation sa Hindi na kailangan ng endorsement sa isang online camp. kanya, yung mga deepfakes na misinformation, ay nag-claim po siya ng 48% in June 2025 according to the latest survey po ng SWS. Nag-rise up po siya. Nag-rise up siya. Opo, 48%. that's a very good development. Of course. Although Of pagkaminsan course. wala na akong tiwala sa survey. Pero maganda yun kung talagang nag-increase ang survey ng ating Pangulo kahit ng Kongreso. And that's a very, very good development. Very, very good development. Yes, sinasabi ko sa inyo. Doon tayo sa mga very, very good development.